Mahalagang maging handa tayo palagi sa pagdating ng Panginoon sa oras ng ating kamatayan at matagpuan tayong tapat na tumutupad sa Kanyang kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga alipin naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon, buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. Pinagpala ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila, ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Pinagpala sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay vigilance. Bago po tayo magpalalim sa atin pong refleksyon ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganon din po, paki-share ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, mahalagang maging handa tayo palagi, yung pagiging vigilant natin sa buhay. Kasi hindi naman natin alam kung kailan, kung saan, at kung paano tayo mamamatay, kung paano tayo lilisan sa buhay na ito. Isa lang ang sigurado, lahat tayo mamamatay, lahat tayo lilipas sa mundong ito. At mahalaga na sa pagharap natin sa Panginoon ay matagpuan tayong handa, matagpuan tayong tapat, lalong-lalo na sa pagsasabuhay ng kanyang kalooban, lalong-lalo na sa pagtupad ng kanyang nais para sa ating lahat. Kaya mahalaga na sa araw-araw, tayo ay nagsusumikap na alamin at gawin kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin. Kung ikakarakterize po natin yung ating buhay, paano mo mai-karakterize ang iyong buhay? Kasi madalas, yung gusto lang natin, yung nasusunod, yung mga pangarap natin. At magandang tanungin, isinasangguni ba natin sa Diyos yung ating mga plano sa buhay? Tinatanong ba natin yung kanyang kalooban? At kung ating titingnan yung ating sarili, paano ba tayo nabubuhay araw-araw? Yung bang nais ng Diyos ay ginagawa natin? O puro para sarili lang, para sa ating sariling kapakanan, o para lang sa ating sariling kaunlaran? Tinitingnan ba natin yung ating kapwa bilang kapatid natin, kapwa-tao natin, at inirerespeto ba natin ang ating kapwa? Mahalaga na sabi nga kung ano yung ginagawa natin sa buhay na ito, echoes in eternity. Kaya nga kung tayo hindi nagmamahal, kung tayo ay hindi tumutupad sa kalooban ng Diyos, kung tayo ay tumataliwas sa kanyang nais para sa atin, binibigyan tayo ng chance. Binibigyan tayo ng pagkakataon na ayusin yung ating buhay at iayon muli sa kanyang kalooban. Kaya nga ngayong araw na ito, binibigyan tayo ng isang mahalagang paalala to be vigilant kasi hindi natin alam kung saan, kung paano at kailan tayo mamamatay, lilisan sa mundong ito. Kaya sana yung natitirang panahon, yung natitirang oras, yung natitirang lakas natin ay gamitin na natin sa naaayon at sa nararapat. Magandang araw-araw sumangguni tayo sa kalooban ng Diyos. These past days, ito yung ating gospel, ito yung itinuturo sa atin ng ating Panginoon na lahat ay lilipas, lahat ay mawawala. At darating ang panahon, haharap tayo sa Diyos para magbigay sulit sa Kanya kung ano yung ginawa natin sa ating buhay, kung ano ang ginawa natin sa ating kakayanan, sa ating talino, kung ano ginawa natin sa oras na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, at kung ano ang ginawa natin sa mga taong ibinigay niya sa atin.
Mga kapatid, let us always remember that everything belongs to God. Everything belongs to the Lord. At magbibigay sulit tayo sa Diyos sa takdang panahon. At sana, matagpuan tayong handa, matagpuan tayong tapat, matagpuan tayong gumagawa ng ating tungkulin bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga instrumento, bilang mga anak ng Diyos. Mga kapatid, sana po, ito yung ating hilingin. At patuloy kayo nakasama sa aking mga panalangin dito sa Lord's France. Susunod namin destination ay Fatima, Portugal. At kayo po ay palagi at kasama kong ipinagdarasal sa ating mga pagdiriwang ng misa, sa pagbisita sa mga mahalaga at mga banal na lugar dito sa Europa. Pagpalain po kayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, bigyan mo kami ng grasya, ng biyaya na gawin at tupdin ang iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging isang mabangong halimuyak na nararapat sa iyong presensya. Lahat ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pagpalain po kahit ingatan makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.